Paano kung sasabihin ko sa'yo may isang pintong lumilitaw isang beses lang sa buong buhay? Isang pinto na siya mismong binubulong ni Nostradamus sa kanyang mga nakatagong sulatin. Sa likod ng pintong ito, hindi lang misteryo ang naghihintay, kayamanan, kagalingan, at ang mga sagot sa mga panalangin na inakala mong nakalimutan na. Marami ang tatawid ng hindi mapapansin pero ang mga makakakita ng mga palatandaan, ang mga handang makinig, ay tatapak sa isang tadhana na mas maningning kaysa sa kanilang pinakamalalim na pangarap. Kung pinapanood mo ito ngayon, hindi ito aksidente. Natagpuan ka ng mensaheng ito dahil handa na ang universo na baguhin ang buhay mo magpakailanman. Sa loob ng mga siglo, kilala si Nostradamus bilang ang lalaking nakakakita ng hinaharap. Ang kanyang aklat ng mga propesya ay ginabayan ang mga hari, binalaan ang mga bansa, at inilantad ang mga lihim na nakatago sa ibabaw. Ngunit hindi alam ng karamihan na ang ilan sa kanyang mga salita ay hindi isinulat para sa buong mundo, ito'y isinulat para sa mga piniling kaluluwa na balang araw ay mararamdaman ang panawagan. Matagal nang naniniwala ang mga Pilipino na walang nangyayari ng basta-basta. Ang mga panaginip, ang biglaang kilabot, ang paulit-ulit na mga numero tulad ng 11 oras 11 minuto o 888, hindi ito aksidente. Ito'y mga bulong, mga palatandaan, at banayad na babala. At kapag ang isang propesya ay nagsasalita tungkol sa isang pinto, hindi iyon pintong yari sa kahoy o bato. Ito'y isang pinto ng pagkakataon, ng tadhana, ng enerhiyang magpapabago ng buhay. Kung naririnig mo ito ngayon, ibig sabihin ay iniayon ka ng universo sa propesyang ito. Itinakda ang mensahe para matagpuan ka, at nagsisimula na ang iyong paglalakbay ngayon. Ang nakatagong pinto. Nang isulat ni Nostradamus ang tungkol sa isang mahiwagang pinto, hindi niya tinutukoy ang isang ordinaryong bagay. Ang simpleng pintuan sa bahay ay maaaring binubuksan at sinasara araw-araw ng walang gaanong iniisip. Pero ang pintong ito, ang nasa kanyang propesya, ay iba. Ito ang uri ng pinto na lumilitaw lamang kapag handa na ang tadhana. Kumakatawan ito sa sandali sa buhay kung kailan ibinibigay ng universo sa iyo ang isang pagpipilian, manatili sa dati, o tumapak papasok ng mas dakilang landas. Isipin mo ito. Bawat pamilyang Pilipino ay may mga kwento tungkol sa mga harang, hangganan, at paglalakbay. Sinasabi ng ating mga nakatatanda na kapag papasok ka sa bagong bahay, kailangang kumatok ng 3 beses at magpahayag ng basbas bago pumasok. Bakit? Dahil ang pinto ay higit pa sa kahoy at bisagra, ito ang tagapagbantay ng enerhiya. Sa parehong paraan, inilarawan ni Nostradamus ang kakaibang pinto na ito bilang daan patungo sa pagbabagong anyo. Sa likod ng pintong ito maaaring dumating ang pag-ibig na matagal mong hinihintay. Maaaring dumaloy ang pera kung saan dati ay puro hirap lang. Maaaring maghilom ang mga sugat na inakala mong hindi na magtatapos. Ngunit gaya ng hindi lahat ng tao ay mapapansin ang mahihinang pagkakatok sa gabi, hindi rin lahat ang makakakita sa mistikong pinto kapag ito'y lumitaw. Kaya iniwan niya ang mga palatandaan upang ang mga gising, ang mga nakikinig, ay makilala ang mga senyales. Isipin na nakatayo ka sa harap ng di nakikitang pinto. Sa una, baka hindi mo maintindihan ang nararamdaman mo. Maaaring maramdaman mo lamang ang kilabot sa balat, o mangarap na naglalakad sa makitid na pasilyo, o makakita ng paulit-ulit na mga numero na nagpapabilis ng tibok ng puso. Hindi ito mga aksidente. Ito ang paraan ng universo upang ipakita sa iyo na malapit na ang pintuan. Para sa marami, ang takot ang pumipigil sa kanila na tumawid. Nagdududa sila, nag-aatubili, kumakapit sa lumang buhay kahit tinatawag na sila ng bago. Ngunit para sa mga naglakas loob magtiwala, na pinipiling ang pananampalataya kaysa takot, hindi masukat ang gantimpala. Pinahiwatig ni Nostradamus na sa kabilang panig ng daanan na ito ay isang buhay na hindi na nakakulong sa mga dating limitasyon. Ito ang dahilan kung bakit nandito ka. Ito ang dahilan kung bakit ginabayan ang iyong espiritu upang marinig ang mensaheng ito. Hindi pisikal ang pinto, ito'y spiritual. At sa ngayon, mas malapit ito kaysa sa iniisip mo. Ang tanong ay magkakaroon ka ba ng tapang na pumasok kapag ito'y bumukas? Mga pahiwatig ni Nostradamus. Hindi kailanman naging tuwiran si Nostradamus sa kanyang mga isinulat. Nagsalita siya sa anyo ng mga bugtong, nagpatong-patong ng mga talinghaga, at itinago ang mga katotohanan sa likod ng mga simbolo. Bakit? Dahil ang pinakadakilang mga lihim ay hindi basta-basta ibinibigay sa mundo,
ang mga ito ay pinangangalagaan, naghihintay lamang sa mga taong hahanapin ito ng may pananampalataya at intuisyon. At nang banggitin niya ang tungkol sa isang pinto, binalot niya ito sa mga taludtod na tumutukoy sa paglipat, paggising, at nakatagong kayamanan. Sa kanyang aklat, madalas binanggit ni Nostradamus ang mga tarangkahan, arko, at mga hangganan. Hindi lamang ito paglalarawan ng arkitektura. Ito'y mga kodigong espiritual. Alam niya na ang mga pinto ay may malalim na kahulugan sa iba't ibang kultura. Sa paniniwalang Pilipino, kapag nanaginip ka ng pinto, madalas itong kumakatawan sa pagbabago. Ang nakasarang pinto ay maaaring mga hulugang pagkaantala o pagtutol, samantalang ang nakabukas ay hudyat ng bagong oportunidad. May ilan pang naniniwala na kapag nakarinig ka ng misteryosong katok sa gabi, maaaring ito ay espiritong may dalang mensahe. Sa parehong paraan, iniwan ni Nostradamus ang simbolo ng kakaibang pinto upang ipaalala sa atin na ang mga mensaheng magpapabago ng buhay ay bihirang dumating ng malakas, karaniwan silang dumarating bilang mga bulong, kilabot, o panaginip. Isa sa pinakamalinaw na pahiwatig na iniwan niya ay ang larawan ng liwanag na tumatagos sa dilim. Sumulat siya tungkol sa makikitid na siwang kung saan pumapasok ang isang sinag, binabago ang mga bagay na dati nakatago. Hindi ba ito kahawig ng nangyayari kapag bahagya mong binuksan ang isang pinto? Isang guhit ng liwanag ang bumubuhos sa silid na puno ng anino. Hindi lang ito tula, ito'y propesya. Ibig sabihin nito, kahit sa pinakamadilim na bahagi ng iyong buhay, maaaring biglang magbukas ang isang daanan na magdadala ng liwanag, kasaganaan, at pag-asa. Malalim itong nauunawaan ng mga Pilipino. Noon pa man, sinasabi ng ating mga ninuno ang tungkol sa liwanag sa dilim, ang ilaw na sumasagip kapag lahat ay mabigat. Maraming lola at lolo ang nagsasabi, kapag may pintong kumakatok sa iyo, huwag kang matakot. Magdasal ka, at baka yun na ang sagot sa panalangin mo. Ang karunungan ng ating kultura at ang pangitain ni Nostradamus ay pareho ang sinasabi, ang pinto ay parehong babala at pangako. Ngunit ito ang susi, hindi lahat ay makakakita sa pinto kapag ito'y lumitaw. Binalaan ni Nostradamus na ang karamihan ay mananatiling bulag, abala sa ingay, kayamanan, o takot. Tanging ang mga espiritual na gising lamang ang makakakilala sa mga palatandaan. Maaaring lumitaw ang mga ito bilang mga paulit-ulit na numero, 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, o 888 na wari mga lihim na kodigo mula sa universo. Maaari rin itong dumating bilang panaginip ng pagtawid sa pasilyo, pagpasok sa bagong bahay, o pagkakita ng pintong bahagyang nagliliwanag sa gabi. Kung naramdaman mo na ang mga palatandaang ito, kabilang ka na sa mga piniling ilan. Hindi para sa lahat ang isinulat ni Nostradamus, isinulat niya ito para sa mga kaluluwang balang araw ay magigising. At ngayon, nangyayari na ang paggising na yon. Ang kanyang mga pahiwatig ay hindi malayong kasaysayan, sila ay buhay ngayon, kumikilos sa iyong espiritu, ginagabayan ka papalapit sa sandali ng pagpapasya. Ang kakaibang pintong inilarawan niya ay hindi lamang darating, nabubuo na ito sa paligid mo. At sa lalong madaling panahon, kailangan mong maging handa upang tawirin ang hangganan nito. Mga palatandaan ng enerhiya sa iyong paligid. Hindi tayo kailanman iniiwan ng universo ng walang mga palatandaan. Bago magpakita ang nakatagong pinto, laging may mga hudyat, banayad ngunit makapangyarihan na naghahanda sa espiritu. Maaaring iniwan ni Nostradamus ang kanyang mga pahiwatig sa aklat, ngunit ang universo mismo ay sumusulat din sa iyong buhay, gamit ang mga karanasan, pakiramdam, at mga umuulit na pattern bilang gabay. Naranasan mo na bang makaramdam ng biglang kilabot kahit walang hangin? O nanaginip na naglalakad sa makikitid na pasilyo na tila walang katapusan? Napansin mo ba ang mga numerong gaya ng 11 oras 11 minuto, 2 oras 22 minuto, o 888 na paulit-ulit na lumilitaw, sa resibo, sa orasan, maging sa panaginip? Hindi ito aksidente. Ito'y mga palatandaan ng enerhiya. Ginagamit ito ng universo upang ipaalam sa iyo na malapit na ang hangganan. Malalim itong nauunawaan ng mga Pilipino. Sagana ang ating kultura sa pamahiin, mga paniniwalang nagpapaalala na ang espiritual na mundo ay laging malapit. Kapag ang kandila ay kumukurap ng walang dahilan, sinasabi ng mga nakatatanda na may espiritong dumadaan. Kapag nakarinig ka ng 3 katok sa gabi ng walang tao sa pinto, naniniwala silang may mensahe na darating. At kapag may ibon na biglang pumasok sa bahay, nangangahulugan ito ng pagbabago.
Ang mga pang-araw-araw na karanasang ito ay hindi basta-basta lamang, ito ay mga bulong ng parehong pinto na minsang isinulat ni Nostradamus. Nararamdaman din ang mga palatandaan ng enerhiya sa katawan. May ilang nakararamdam ng bigat sa dibdib bago ang isang malaking pagbabago. May iba namang nakakaranas ng pamamanhid sa kamay o bigla ang balahibong pusa habang nag-isip ng isang desisyon. Tinatawag ng mga Pilipino itong kinilabutan, ang pakiramdam na may hindi nakikitang bagay na humipo sayo. Alam ni Nostradamus na ang katawan ng tao mismo ay isang instrumento ng propesya, kayang maramdaman ang paglipat ng tadhana bago pa ito maunawaan ng isip. Tingnan mo ang sariling buhay. Naramdaman mo na ba ang pagkabalisa, na parang may malapit ng magbago, ngunit hindi mo maipaliwanag? Nagkaroon ka na ba ng panaginip kung saan sinusubukan mong buksan ang pinto, na minsan ay nakalock, o biglang bumukas at nagpakita ng nakakasilaw na liwanag? Ito'y mga espiritual na pagsasanay. Tinuturuan ng universo ang iyong kaluluwa na makilala ang pintuan kapag dumating ito sa realidad. At narito ang pinakamahalagang katotohanan, mas pinapansin mo ang mga palatandaan, mas lalo silang lumalakas. Ang pagwawalang bahala ay nagdudulot ng kalituhan, pero ang pagkilala sa kanila ay nagpapatalas ng iyong espiritu. Kaya't ang mga taong sumusunod sa kanilang intuition ay madalas napupunta sa tamang lugar sa tamang oras. Ang mga palatandaan ay hindi lang babala, sila ay mga paanyaya. Ipinahiwatig ni Nostradamus na maraming tao ang mawawalan ng pagkakataon dahil inisip nilang aksidente lamang ang mga palatandaan. Ngunit ikaw na nakikinig sa mensaheng ito ay iba na. Gising ka. Napapansin mo. Naghahanap ka. At ang mismong paghahanap ay patunay na ginagabayan ka ng universo. Kaya kapag dumating ang kilabot, kapag naulit ang mga numero, kapag bumalik ang mga panaginip, huwag mo silang itaboy. Yakapin mo sila. Dahil hindi sila narito para takutin ka. Narito sila upang gabayan ka. At kapag tuluyang lumitaw ang pinto, hindi ka magdadalawang isip. Alam mong ito ay para sa iyo mula pa noong una. Ang pagsubok bago bumukas ang pinto. Bawat dakilang biyaya ay may kasamang pagsubok. Binalaan ni Nostradamus na bago bumukas ang pinto ng tadhana, madalas inilalagay ng universo ang mga pagsubok sa ating harapan. Ngunit ang mga pagsubok na ito ay hindi parusa, sila ay paghahanda. Nariyan sila upang makita kung handa na ba ang iyong espiritu na tanggapin ang biyayang naghihintay sa kabila. Isipin mo, ang magsasaka ay hindi makaani hanggat hindi niya dinaanan ang mga unos ng panahon. Ang pamilya ay hindi makakapagdiwang ng muling pagkikita hanggat hindi nila nalampasan ang distansya at katahimikan na humiwalay sa kanila. Sa parehong paraan, maaaring mabigat ang iyong nararamdaman ngayon, hindi dahil isinumpa ka, kundi dahil malapit nang lumitaw ang pinto. Ang pagsubok ang huling hamon bago dumating ang gantimpala. Matagal nang nauunawaan ito ng mga Pilipino. Madalas sabihin ng ating mga lola at lolo, kapag masyadong mabigat ang pagsubok, ibig sabihin malapit na ang ginhawa. Mas mabigat ang dagok, mas malapit ang kaginhawaan. Ang propesya ni Nostradamus ay umuulit ng parehong karunungan, bago bumukas ang kakaibang pinto, maaaring maramdaman mong magulo, masakit, at tila hindi patas ang buhay. Maaaring biglang subukin ang mga relasyon. Ang pera ay maaaring mabilis na mawala. Ang mga plano ay maaaring gumuho sa sandaling inakala mong matatag na. Ngunit hindi ito palatandaan ng kabiguan, ito ay palatandaan na kailangang yumanig ang luma upang maitayo ang bago. Minsan dumarating ang pagsubok sa anyo ng pagtitiyaga. Maaaring hilingin sa iyo na maghintay ng mas matagal kaysa gusto mo o magtiwala kahit walang malinaw na sagot. Sa ibang pagkakataon, dumarating ito bilang tukso. Maaaring may ihandog sa iyo na madaling makuha, ngunit sa kaibuturan ng puso mo alam mong hindi ito para sa iyo. Ang tamang pagpili, kahit masakit, ay bahagi ng patunay na handa ka na. Madalas ding tumitindi ang mga palatandaan ng enerhiya habang may pagsubok. Maaaring makaramdam ka ng pagkabalisa, hindi makatulog, o laging makakita ng mga numerong tulad ng 11 oras 11 minuto tuwing titingin sa orasan. Maaaring makaramdam ka rin ng paglaban, mga pintong biglang nagsasara, mga taong umaalis ng hindi inaasahan, o mga hadlang na biglang tumatayo. Ngunit tandaan, ang mga saradong pinto ay madalas na paraan ng universo upang ituro sa iyo ang tamang pinto. Ipinahiwatig ni Nostradamus na ilan lamang ang makakapasa sa mga pagsubok na ito dahil karamihan ay sumusuko kapag masyadong mabigat ang bigat ng panahon. Ngunit para sa mga kumapit, para sa mga tumangging bumitaw, ang gantimpala ay pagbabagong anyo.
Ang kakaibang pinto ay hindi bumubukas para sa lahat, ito ay bumubukas lamang para sa mga nagpakita ng tapang, pananampalataya, at tibay. Kaya kung sinusubok ka ngayon, huwag mawalan ng pag-asa. Sa halip, ngumiti ng tahimik at isipin, ito ay patunay na malapit na ang biyaya. Ang pagsubok ay hindi narito upang wasakin ka. Narito ito upang ihanda ka. At kapag tuluyang bumukas ang pinto, mauunawaan mo na bawat luha, bawat sakripisyo, bawat gabing walang tulog, lahat iyon ay sulit. Dahil sa kabila ng pagsubok na ito, naroon ang tadhanang matagal mo nang hinihintay. Ang propesya tungkol sa kakaibang pinto ay hindi lang tungkol sa personal na biyaya, ito ay tungkol sa pagkakahanay sa tadhana. At para sa mga Pilipino, ang tadhana ay higit pa sa tsamba. Ito ay pananampalataya, tradisyon, at tahimik na paggabay ng hindi nakikita. Naniniwala ang ating mga ninuno na ang buhay ay parang habi ng tela, pinagsasama ang pagpili ng tao at disenyo ng Diyos. Bawat pamahiin ay higit pa sa pamahiin lamang, ito ay paalala na ang espiritual at pisikal na mundo ay laging magkaugnay. Kapag nabasag ang plato, ibig sabihin may pagbabago sa enerhiya. Kapag nanaginip ng tubig, maaari itong mga hulugan ng biyaya o paglilinis. At kapag nanaginip ng mga pinto o bintana, laging nangangahulugan ito ng pagbabago. Ang mga paniniwalang ito ay umaalingaw sa iniwan ni Nostradamus sa kanyang mga sulatin, na ang mga simbolo ang wika ng tadhana. Matagal na ring naniniwala ang mga Pilipino sa kosmikong tiyempo. Ilang beses mo na bang narinig ang katagang tamang panahon? Ibig sabihin, ang mga biyaya ay hindi pwedeng pilitin, ngunit darating sila kapag inihanay na ng universo ang lahat ng perpekto. Nagsalita si Nostradamus tungkol sa mga nakatagong tiyempo, mga sandali kung kailan lilitaw ang mga pinto para lamang sa mga handa. Hindi ba't kahawig ito ng karunungan ng ating mga lola, na ang pinakamahinog na bunga ay para sa mga marunong maghintay? Ang kosmikong pagkakahanay din ang nagpapaliwanag kung bakit may ilan na madalas makakita ng paulit-ulit na numero tulad ng 11 oras 11 minuto o 888 kaysa sa iba. Hindi ito basta swerte, ito ay resonansya. Tumutugma ang panginginig ng iyong espiritu sa dalas ng mga biyayang paparating, kaya't nagpapadala ang universo ng mga palatandaan upang ito ay kumpirmahin. Sa paniniwalang Pilipino, ang mga numerong ito ay parang agimat, espiritual na anting-anting na nagpapaalala na malapit na ang proteksyon at kasaganaan. Kaugnay din ng propesya ni Nostradamus ang paniniwala natin sa mga ritual. Mula sa pagsisindi ng kandila para sa yumao, sa pagwiwisik ng asin sa pintuan bilang proteksyon, hanggang sa paglalagay ng mga barya sa garapon para sa kasaganaan, ang bawat ritual na Pilipino ay tungkol sa pagbubukas ng mga pintuan ng enerhiya. Kaya nang banggitin niya ang kakaibang pinto, hindi ito banyaga sa atin. Isa lamang itong ibang paraan ng pagsasabi, ihanda ang espiritu mo dahil may oportunidad na kakatok. Ngunit narito ang pinakamagandang katotohanan, ang kosmikong pagkakahanay ay hindi lang nagbibiyaya ng individual. Binibiyayaan nito ang mga pamilya, komunidad at buong henerasyon. Kapag ang isang Pilipino ay nakatanggap ng kasaganaan, madalas itong umaabot sa iba. Tinutulungan ng mga magulang ang mga anak, iniaangat ng mga anak ang mga magulang, tumutulong ang mga kapitbahay sa isa't isa. Ang pag-agos ng biyaya ay nagiging bahagi ng ating pambansang tadhana. Pagkakaisa, katatagan at sama-samang kasaganaan. Kaya't kapag naramdaman mo ang mga palatandaan, kapag dama mo ang pagbabago, alalahanin, hindi lang ito tungkol sa iyo. Ito'y tungkol sa iyong pamilya, iyong angkan, iyong komunidad. Ang kakaibang pinto ay hindi lamang para sa isa, ito ay para sa lahat ng konektado sa iyo. Maaaring iniwan ni Nostradamus ang mga pahiwatig sa kanyang aklat, ngunit ang kaluluwang Pilipino ay matagal nang nagdadala ng parehong karunungan. At ngayon, kinukumpirma na ito ng universo, ang iyong tadhana ay nakaayon na, at ang pinto ay halos dumating na.